We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kamaturan kagulasang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Bisaya nakatungdan. Ako sa Ilan Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapusong masobra 3 bilyones pesos nga halit sa negosyo na record sang probinsya sang Iloilo sa nagluntad nga power outage sa Panay. O ari na, issue sa kuryente gintalakay sa Senate hearing subong adlaw. Pila ka mga opisyales sa Western Visayas imbitado sa hearing sa Kamara Buwas, Enero 11. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kirantang Sasa. Malapit 3.8 billion pesos ang na-record nga epekto sa ekonomiya paagi sa datos nga nakuha sang Iloilo Provincial Planning and Development Office gikan sa 3 ka power distribution utilities sa Iloilo Province halin Enero 2 tugtog 5 sa nagluntad ang power outage. Base sa computation sa Provincial Planning and Development Office, may 3,351.86 megawatts ang kabugusan nga energy loss sa probinsya. Sa sulod sang isa ka oras, 111.2 million pesos ang balor sang tagsa ka 100 megawatts nga nadula ang kuryente. Bangod sang natabo, nagtaas ang operational expenses sa mga establishmento kag mga panimalay. Ako ang nakita naton daw dako ang loss nga nino sa compare guro last year, no. So kati well again, no, Panay wide, region wide including Negros. So kag ang basis naton sini actually basically is based on the power utilities mo, no? So that's the way we computed the economic loss. Samtang sa Iloilo City LGU, ginabanta 2 billion pesos ang halit nga tugas ang power outage sa syudad. Ang beauty salon nga ini, masobra 100,000 pesos ang nadula sa kita, bangod sang pag-untat sang operasyon sa madugay nga power interruption. Bangod sini, dapat may manabat ang responsable sa nagluntad nga power outage. Dapat mabalikin sa normal, edukasyon yung amon niya mo. Nag-umpisa na ang investigasyon ng Committee on Energy sa Senado sa pagpanguna ni Senator Raffy Tulfo. Gintalakay sa mga senador ang isyu sa kuryente bangod sang pag-antos sang 4 ka adlaw sang pumuluyo. Same issues. Hiyang-hiya po ako sa mga tao ng Panay Island na naapektuhan ng blackout kasi nangyari na ito sa kanila noon. Yung pahirap na naidulot nito sa ating mga kababayan na hindi pwedeng bali-walain. Nagtambong sa Senate hearing ang Department of Energy, Energy Regulatory Commission, National Grid Corporation of the Philippines, tagdumalahan sang power plants, tiglawas sang distribution utilities kag pila ka local chief executives sa Western Visayas. Pila sa mga senadora may rekomendasyon sa planta kag sa grid system. So dapat makita natin yung mga standards na yon sa investigation ito para makita at malaman kung paano ito maiiwasan sa darating na panahon. Just a final note, Mr. Chairman. The National Grid Code needs to be reviewed if you... Nagpabutyag man si Mayor Jerry Tranyas ang pagkadismaya sa power blackout. We do not deserve this. No one deserves this. And I ask anyone who is present here, are you willing to have a 4-day blackout run out? Because I will give you a medal. As Mayor of Iloilo City and Chairman of the Infrastructure Development Committee of the Regional Development Council of Western Visayas, I am angry for the suffering of our beloved Ilonggos and the rest of Western Visayas, people affected by this region-wide power outage. Nagpahayag naman si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga dapat mapadasig na ang submarine cable nga nagakonekta sa Cebu, Negros, Panay. With an unfinished backbone is a weak national grid. So that is why if we don't address these matters, Mr. Chairman, the blackout
will happen again. We have suffered 3.8 billion pesos damage. That is loss of load translated to economic loss, Mr. Chairman. We in Iloilo and the rest of Region 6, we are positioning to take legal recourse to vindicate the rights of our people and so that they can be compensated for the damage done. And more importantly, to exert the strongest pressure so that the blackout will not happen again. Samtang patigayuno naman ang separadong investigasyon sa power outage sa buwas sa Kongreso, luyag nga mapamatian ni 2nd District Representative Mike Goreseta ang rason sang NGCP kag mga imbolbado nga power plant. How come ang mga power plants nagdululungan ang pag-shutdown kag kung nakalisensya man sila no, sa NGCP. Nagpasarman sang resolusyon ng Iloilo City Council sa pagsuporta sa pag-amend kag repeal sa prangkisa sang NGCP. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Samtang mga puso, renewable energy ginaduso sa Negros Occidental Provincial Government nga solusyon agud mangin estable ang supply sang kuryente. Nakatutok kay Rin Pedreso. Bangod sa naeksperyensyahan nga malapnagon nga power outage sa isa sang Panay kag Guimaras ang tinalikdan nga simana. Isa ka energy roadmap ang paghimuon sa Negros Occidental Provincial Government. Kaupod ang isa ka universidad sa Bacolod City. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, tinutuyo sang nasambit nga roadmap nga masiguro ang bastante nga supply sang kuryente sa probinsya kag para iduso ang renewable energy. Learning from what happened in Panay, we'd also like to make sure that it will not happen here in Negros Occidental. Kaangot sini, isa ka power summit ang plano nga iorganisa sa probinsya kag Bacolod City Government. Kaupod ang mga local generator gikan sa geothermal, biomass, solar kag iban pa nga local power source sa probinsya. Suno kay Bacolod City Mayor Albi Benitez, nagpakigi-istorya ini kay Governor Lacson para sa nasambit nga power summit. Luyag sini nga tutukan ng local na power source. Bangod suno kay Benitez, maka-generate sang kapin 700 megawatts ang kuryente ang probinsya na sarang magamit sa mga konsumidor. One of the reasons why we have this kind of disturbances or outages is because kung kisa ang power gahilin pa sa lain nga lugar. Wala pa sang pinal nga petsa sa hiwaton nga power summit. Upod Kerua Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Consolidated nga PUJ sa Western Visayas yara pa lang sa 68% suno sa LTFRB6. Mga may pending pang application sa pagpakonsolidate ginatagaan sa Provisional Authority. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa MacArthur Drive sa Iloilo City. Kim? Jert, matapos ang pila ka extension sang consolidation sang traditional jeepney sa Pungsod, sang December 31 nga deadline diri sa rehiyon sa East, masobra 5,000 o kon 68% sa mga PUJs ang nagpa-consolidate sa mga kooperatiba. Disyembre 31, 2023, sang nagtakop ang consolidation sang public utility jeepney sa Pungsod. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6, 68% o kon 5,778 units ang nakonsolidate sa rehiyon. Pinakamataas diri ang probinsya sang Iloilo nga may 97% o kon 1,911 ka mga PUJ. Ginasundan sa Guimaras nga may 94% o kon 158 ka units kag Antique nga may 361 ka units o kon 93%. Talalupang doon sa gihapon nga manabo ang numero sa mga PUJ nga nagpa-consolidate sa Negros Occidental. Yara lang sa 24% ang sa Bacolod City samtang 59% ang sa Negros Occidental. Una na nagsiling ang LTFRB6 nga pisar madamo ang unconsolidated units sa Bacolod City. Bastante kag masobra sa 1,100 ka authorized units sa LPTRP sang syudad ang nagpa-consolidate. Sa 68% kinagpa-consolidate, pila diri suno sa LTFRB6 ang pending pa ang application. Apisar sini, ginhatagan ni sila sang Provisional Authority nga makabiyahe tubtob sa katapusan sang tuig. So ang amo ni ang supplemental nga application amo ni ginbaton pero wala pa na ma-resolve.
kag dawala pa ano lang sa daw kagamay lang ang new applications for consolidation. Bangod kay nakasulod sila sa deadline nga December 31, automatic nga gin-extend ang ila pay until the end of this year. Wala pa mahibaluan kung saan ma-resolve ang mga pending application for consolidation. Samtang ginaproseso naman sang ahensya ang pagkumpleto sa mga unit sa ginaward nga ruta sa pagpatuman sang LPTRP sa syudad sang Iloilo. Ang mga awardee co-op sa mga nagakalain na routes will now be obliged to complete the units for the routes that were awarded to them. Ini paagi sa pag-deploy sang modernized jeeps kung may ara sila, kag ang kulang sina i-deployan nila sang traditional jeeps nga na-consolidate sa ila co-op. Suno sa Iloilo City Alliance Operators and Drivers Transport Cooperative, sa 11 ka mga ginaward nga ruta sa syudad, 15% na lang ang wala pa makompleto. Sa Mohon Terminal, ang mga drivers nga may biyahe Villa Mohon via Infante nagareklamo sa nasambit nga transfer plan. Salpa kami sa ibang nga ruta. Hindi man tani kami pasugot na kay siyempre original nga ruta naman mo Mohon. Yaling kami sa ibang nga ruta na. Hindi man naman ko sa ulo tong ruta to. Ang jeep na Baluarte, yung pabiyahe dyan sa Mohon, ano klaseng franchise sila, Baluarte, ang biyahe nila, Villa Mohon. Sakto ka na. Jert, suno sa LTFRB 6, gina-workout na nila ang transfer plan sa syudad sang Bacolod. Nagpaatag naman ang ikaw TC nga madamo sila sang units nga may ruta Baluarte rason nga ginpangsaylo ang mga ini sa mga gin-award man nga routes diriya sa syudad sang Iloilo. Jert? Madamo gid nga salamat, Kim Salinas. Isa ka motorcycle rider ginlampusan sa makapila ka beses ang driver sa isa ka pick-up sa diversion road. Ginapahayag road rage diversion road na kuwaan sa video sa isa ka concerned citizen. Suspect nagapabilin nga at large. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ay! Oh my God! Makitaan sa video ngayon ang pagpugok sa trapiko sa bahin sang diversion road sa syudad sang Iloilo. Sang hinali lang may isa ka motorcycle rider nga may bit-bit nga baseball bat ang nagbukas ang puwertahan sa isa ka pick-up. Natabong insidente 6:30 Lunes sang gabi. Gulpyada lang sila nga ginlampusan sang makapila ka beses ang driver sang nasambit nga pick-up. After sang incident no, gindapatal ni sa aton nga ISR sang first aid kag gidala ini sa isa ka private hospital diri sa area sang Molo. Ginaligar nga ang mga sakay sang pick-up ang mga engineers gikan sa DPWH Iloilo City District Engineering Office. Suno sa Bandrio Police, ligom dulong pa sila sa gihapon kung sino ang motorcycle rider. Bangod nakasuksok ini sang helmet kag madasi nga nagpalagyo matapos ang insidente. Hindi man matumod pa sa kapulisan kung road rage kid man ang natabo. Wala maka-identify considering ang driver nga to or ang aggressor naka-helmet kag naka-jacket. So nabudlayan siya mag-identify sang itsura or ang identity niya. Nagpaiwayan ang otoridad kay hingadla ng mga personang involvado samtang nagapadayon pang investigasyon sa otoridad. Nga basi may mga netizens kita nga mismo naka-witness or nakakuha sang plate number or nakakilala sang lone motorcycle rider nga nagpanglampos sa isa ka government employee diri sa syudad sang Iloilo. Upuan kay Hans Diciato, John Sala. 1 Western Visayas. Samtang sa Bacolod City naman, curfew for minors, drinking policy kag pagpauntat sang ginahod kag kinanta sa mga bar nga sakop sang Barangay Uno hugot ni patuman matapos ang panibagong nga rambol sa lugar. Yaring balita nga atong gintutukan. Hindi na bago sa mga nagabaligya kag biyahe sa palibot sang 27 Lacson Street nga sakop sa Barangay 1 ang pagluntad sang rambol sa mga pamatanon sa tinalikdan nga kagahon. Ang ini nga mag-asawa nga nagapuyo sila tiyanggi sa tabok sa mga ilimnan, ginakabalakan ang masami nga kinagamo sa mga grupo sang pamatanon. Nabatian sa mainit kung paano nagbayluhan na isang makahang nga mga tinaga ang mga pamatanon antes nagluntad ang rambol. Pilason man kuno ang iban sa ila matapos nagtinapulay nga makitaan man sa kopya sa CCTV. Ginabuyanan nila kung sa butilya mo, isa bato. Di dapat mag-inom na sila, ibutang sa tiyan, di sa ulo. Ang ini nga mga driver sang tricycle,
Masami pa kuno nga nagahimo manog limpyo sa lugar sang mabuka ang botelya tuga sang kinagamo sang mga hubog nga parokyano. Kabuda magsakay mo na malaoy ang botelya na pamuka para dalan. Sa wayon mo, mga kik mong Japon, kay hubog naman mo. Adi, pabayaan lang sila eh. Pangunsa na tabo, magapatigayin sang routinary kag surprise inspection ng barangay upo na Police Station 2 sa mga ilimnan. Hugot, nga ipatuman ang curfew for minors. Hindi pagbaligya makahulubog nga ilimnon sa kabataan, pati man ang pagpauntat sang banda pagpataklas 10 sang gabi. Kaya ang ilang ginapangako dira, after 10, no, 10 o'clock, mas stop sila. Pero kung magpadayon, nasa sagat, hindi naman na insakto. May paandaman si Kap sa mga masitaan kag wala mapresentang ID. Gilayon ang may inidiretso sa police station agud maggawad sang ilagi ni kanan. Libuton ginanamon, may mga ID ka minor sila ka ginapasulod sang bars. So may tendency siguro base kung hindi kami mag-issue. Endorse namon sa station to and then ang parents ang tawgon. Wala gihapon matumod sa kapulisan ang mga involvado sa kinagamo. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Mga kapuso, isa sa mga simbolo sadto sa dinagyaw sa City of Love amo si Dagoy. Ang kasadya nga iyadala balikanta sa report ni Tess Ordales. Magluwas sa tukaris ang drums. Hataw sa mga tribo nga nagapaindisindi sa Ati Tribes competition. Pero syempre, hindi madula ang smiling face kag energetic moves ang mascot sang diligyang nga si Dagoy. Isa siya sa mga nagalibot sa syudad, sakay sa float kagun kaysa sa dalan lang nagalakat ka naghalubilo sa mga bisita, bata man o kunti gulang. Basta dinagyang, si Dagoy nagadagyang man. Simbolo siya sa isa ka bata nga ating nga masinadyahon kag positibo sa pangabuhi ano man napapanghangkat sa panahon. May headdress si Dagoy, may itomining nga panit nga ginhimo nga dark brown sa 2008. Kag sa masami, nakasuksok man sang ati costume na inlain kada tuig. Nabala mo na ba kapuso ang isang Disyembre 2004, ginpakilala si Dagoy sa The Fort Taguig. Kag sang Disyembre sa parehong tuig, ginpakilala naman ini sa mga Ilonggo. Tuig 2019, sang ulihi nga nakita si Dagoy sa Dinagyang. Pero ang iya kasadyang nga dala sa mga bata man o kunti gulang, mga turista nga Pinoy man o kundumulong, wala sang kapareho kag magapabilin tubtob san-o. Tess Ordales. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. 17 anyos nga solterito sa Pototan, Iloilo nga napatay kag ginapahayag ginkagat sang ido nalubong na. Iloilo Provincial Veterinary Office ginaimbestigahan na ang suspected rabies case sa Pototan. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nagapatigayon na sang investigasyon ng Iloilo Provincial Veterinary Office angot sa solterito nga ginbawian sang kabuhi. Bangod ginapahayag nakagat sang ido sang Hunyo kag nakitaan sang simptomas sang rabies sa Pototan, Iloilo. Nahibaloan nga nakuhaan na sang specimen sample ang pasyente agud ipaidalom sa rabies test agud mapatod kung na-infect gid man ini sang rabies. Ang case natin sa Pototan, ma'am, it is not yet confirmed. May mga results, may mga initial results kami for investigation, but of course tingupo na lang namon until ma-release ang results sang saliva sa nagikuha sang ospital. Sunod sa provincial vet, posible nga wala sa ang koneksyon ang ginatudlo nga ido nga nakakagat sa pasyente. Bangod nagdugay pang ido sang duha ka bulan. Paatag sang Iloilo Provincial Veterinarian. June siya ginkagat, tag October siya napatay ang ido. Basically, wala sang chance nga ang ido nga to nga ginatudlo nila nga biting animal makalaton sa rabies sa patient naton. Because within 14 days, kung makakagat man na siya o kung hindi, papatay din man na siya ang ito. So more than 2 months na after sa biting na napatay ang ito. So basically, wala to siya sa pangkanan ang suspected naton nito. Ginlubong na kahapon ang solterito samtang nagapadayon pang investigasyon sa Provincial Health Office kag Veterinary Office agud maatagan kung anong gintunaan sang kamatayon sang bata. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Wow, makaluluoy, 17 anyos nga dalagita, ginapahayag ginihimuslan, kag brutal nga ginpatay sa Cadiz City sa Negros Occidental. Nakatutok Aileen Pedreso.
Wala sang panapton kag wala na sang kabuhi isang masapuan ng 17 anyos nga babayi sa katubuhan sa barangay Magsaysay sa Cadiz City. Base sa investigasyon sang kapulisan, brutal nga ginpatay ang dalagita nga nakaangkon sa mga pilas sa lawas. Based sa aton nga medical report, ang iya ulos may pila siya sa iyang liog ang iyang left ear ginuha iya mga tudlo iya ginpautod-utod. Ginatudlo sospek ang amay sang iyang padrasto kag ginakabig lolo sini nga si Federico Delfin Jr. 62 anyos. Ginpanginwala sini nga ginhimuslan ang ginakabig apo apang ginpahayag sini suno sa kapulisan nga nadula ini sa kaugalingon sang ginhimo ang krimen. Ginahambal sa amon daw wala gid siya ma'am sa iya pamisaron sang ginobra niya tong krimen. Nagwa sa resulta sang mediko legal nga magluwas sa ginpatay, ginhimuslan sang sospek ang dalaga. Tigayon nga nadakpan ng sospek sa Kamangkalan City paagi sa koordinasyon sang kapulisan. Preso na ang sospek kag magapangatubang sang kaso nga rape with homicide. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Lalaki dakop sa drug buy-bust operation sa Banwa sang Balasan. Supply sini ginapasuni nga ginakuha sa kalapit nga Banwa sang istansya. Si John Sala nakatutok. Nangin madanlog apang wala na nakapalagpas sa kamot sa makatapos ang Iloilo Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit ang 28 anyos kasi alias John sa ginkasang drug buy-bust operation sa Barangay Ipil, Balasan, Iloilo kagabi. Residente sa Barangay Poblacion Norte ang subject ang ginakabig high value individual kag nakuhaan sa ginaligar siya bungo nagabaloro sang 544,000 pesos kag nagabugat sang 80 grams. Last December, gintry man ini sa ato nga mga operatives nga transaction for buy-bust operation murun medyo maturudan log siya. Ginaligar nga ginakuha sang subject ang supply sini sa Banwa sang istansya kag ginabaligya man sa mga Banwa subong man sa Banwa sang Balasan. Bangod nga hilapit na madalag kong aktibidad sa rehiyon hugot subong ang monitoring sang IPPO sa mga puerto sa probinsya sang Iloilo. Kasubong na lang sa Banwa sang istansya sa posible pagpasulod sang supply sang illegal nga droga. Mo ning isang man ka mga naton nga gina-intensify gid naton subong nga naton sini nga monitoring kay of course gina-preparahan gid naton na basta may mga dagko sini nga mga event. Padayon pa ginapadalman sa karon sa kapulisan ang identity sang source sang suspect. Upuod kay Hans Tishato, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso katahom, talento, kagaala, mga ipasalida sang 12 tanan ka mga kandidata sa Miss Sinulog sa Kabangkalan 2024. Sa Enero 13 Talent Night Competition sa Kabangkalan City Public Plaza kag ang Coronation Night January 18, 7 p.m. sa The K Center. Diri magaperform si Christian Bautista kag magaserbi bilang celebrity judge si Billy Hackinson. Samtang mga kapuso sa sining Biyernes na January 12, makabanding sang fans 8 p.m. sa Kabangkalan City Public Plaza ang cast sang Asawa ng Asawa Ko nga Sunday Raver Cruz, Martin Del Rosario, Liza Lopez kag Jennifer Maravilla sa aton Kapuso Fiesta. See you there, mga kapuso. Hindi makapating pila ka cast ang upcoming GMA Prime series nga Asawa ng Asawa Ko nga nahuman na at last ang scenes nga ilagin pangabudlayan. Nangin emosyonal ganing isa sa mga bida nga si Jasmine Curtis Smith sa isa ka story conference. Sa karon mayara na 3.7 million views ang trailer pa lang sa upcoming Prime series nga Asawa ng Asawa Ko. Pagkabidahan ni Ninay Jasmine, kapod si Raver Cruz, Liza Lopez, kag iban pa nga Kapuso actors. Bantayan sa January 15 ang World TV premiere sa Asawa ng Asawa Ko 9:35 p.m. pagkatapos ng Love Die Repeat. Hashtag Sana All ang comments ng netizens sa latest TikTok video kung saan nagasaot si Raver Cruz kag Julian San Jose sang Beat of BTS ang kanta ni Jungkook and Standing Next to You. May masobra na kada 12,000 heart likes sa Instagram kag 56,000 views sa TikTok ang entry sang Juliver couple. Samtang yari naman ang mga eksena nga mo dapat ma-miss sa Black Rider. Ang kabuhi ni Black Rider mabutang sa ital-ital. Makilala na bala siya bilang Elias? Matukiba na bala ang iya sekreto? Inakagiban pa ang mas maksyon ng eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras.
Kini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, temporaryo nga nadula ang epekto sang shear line apang magapadayon ng tsansa sang ulan sa pila naman kabahin sang pungsod. Bawod gihapon ini sa malamig nga hangin amihan kag mainit nga easterlies o kun mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang mga lapta-lapta ka ulan sa Capiz, Aklan kag Negros provinces. Ang nabiling bahin sang pungsod ang dapat man maghalong sa mga gulpyada nga pag-ulan. Mga instrumento nga gamiton sa mga tribo nga magapasakop sa Sadsad sa Kalibo at Atihan Festival 2024, ginbindisyonan na. Samtang kapulisan sa Boracay handa na sa pagbantay sa hiwaton nga ati-atihan sa isla. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Plastado na ang mga ipatuman nga protocols para sa tuigan nga Ati-Atihan Festival sa isla sang Boracay nga hiwaton sa Enero 13 tubtob 14, 2024. Lakip diring pagdumili sa pagdala sang botelya sa parade areas. Dumilian man ang pagsuksok sa ngididesente nga mga costumes, paglaptas ang basura kag pagpanigarilyo sa isla. Ang mga wala nag-intra sa parada kinahanglan nga magdistansya sang 5 metros. Ginsereduhan na umpisa Enero 9 tubtob sa isang aga sa Enero 13 ang pila ka mga dalan sa Boracay. May total road closure man nga ipatuman sa ibang gabahin sang isla sa Enero 13 tubtob 14. Ginapreparahan na sang kapulisan ang posible pagdagsa sa mga turista nga magalantaw sa kahiwatan. Ginabanta 2,000 ka mga turista ang ginalauman nga magpadulong sa isla suno sa kapulisan. I would like to also tap the attention of the EOT, sir, the maritime, other law enforcement agencies, sir, for us to come up with a more comprehensive security plan. Samtang isa kamisa ang ginihiwat sa Cathedral Parish of St. John kung saan rin nagtipo ng mga tribo nga magapasakop sa Sadsad at Ati-Atihan. Ang mga lyre, drums, sa ibang mga instrumento nga gamiton sa pagtukar ang ginbindisyon na. Sa Enero 19, hiwato ng street dancing. Kasi Enero 20 naman ang Sadsad sa Ati-Atihan nga pasakupan sang 35 tanan ka mga tribo. Ang pinaka-tatak talaga na panata yung pagsasadsad sa daan habang umiindak sa tunog ng tambol at mga lira or drums and lyres. At ganoon rin po ang pagdudungi sa mukha ng uling, paglalagay ng tinta sa mukha. At mayroon din tayong tinatawag na palapak or paapak kay Senior Santo Niño sa simbahan na pinaniniwala ang nagpapagaling ng mga sakit. Kag sa Biyernes, January 12, alas 7 sang gabi sa ABL Sports Complex, subdantas ni Andrea Torres sa Groco Racino, kaupod si Kapuso host Martin Javier nga mangin kabahin sa Coronation Night sang binibini ng Kalibo at Ati-Atihan 2024. Sa January 18 naman 8 p.m. sa Pastrana Park ang Kapuso Fiesta, magkabanding sang fans ni Black Rider cast Ruru Madrid kag John Lucas. Kaupod ang asawa ng asawa ko cast kasana Eliza Lopez kag Joem Bascon. Tess Ordales. 1 Western Visayas. Mapuso hali naman sa mga naandan nga prutas good holiday season, bulakon pisa minatay. Kag ang madugay na ginareklamo nga ukay-ukay nga ginakabig eyesore o kung nagaguba sa atahom kag historical cultural relevance sang plaza publika sa Bacolod City. Tanan ini ang hindi napaubtasan bangod nakasugtan sa executive legislative consultation nga hindi napagpahanugutan ang paghatag sa special permit. Agod makanegosyo sa panibos ang plaza. Kabahin man sa dumilian ang mga baratilyo stalls ukon multi-merchandise nga mabaligaan sa tubang mismo sang San Sebastian Cathedral yung ginaperentahan sang Diocese sa Bacolod. Nagpasalig naman ang Bacolod City LGU nga mangita sang laing source of income para sa simbahan. Sinatuig sugdan ng renovation sa plaza. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, ang subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Kapusong mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.